Success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka, Arnel Corpus po mula dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw mga kabaka, gusto ko pong bigyan ng pansin kung paano po tayo magtagumpay sa tinatawag nating backgrounding dito po sa Pilipinas. Cattle backgrounding. Tulad po ng mga previous na sinabi ko, tatlo po yung stages kasi ng cattle farming dito sa Pilipinas. Number 1 po is yung breeding, number 2 is yung backgrounding, at yung panghuli po yung tinatawag po nating fattening or finishing. Ngayon po ay gusto ko pong i-share sa inyo ano po yung mga dapat po nating gawin para po maging successful po tayo pagdating po doon sa backgrounding. Kasi doon po sa backgrounding mga kabaka, dapat po mula weaning, which is around 7 months, ang timbang po ng mga baka natin dyan is around 130 kilos. Dapat po ay mayroon po tayong paraan dyan kung ano po yung gagawin natin na yung 130 kilos po na bagong walay na baka ay wag po natin patabain kaagad. Kasi pag pinataba po natin kaagad-agad yan, ang mangyayari po ay bibilog po siya na parang baboy dahil nga po hindi po maayos yung ating backgrounding program. So dito po, mula po sa 130 hanggang siguro hanggang 320, yun po yung stage po kung saan backgrounding po ang gagawin po natin sa baka. Ibig sabihin, mula po sa 130 kilos to 320 kilos, ay control lang po natin yung pagkain dahil ang purpose po natin dyan ay hindi po para patabain sila, kundi pahabain po yung kanilang pangangatawan. Ano-ano po yung mga dapat po natin gawin para po sigurado na magiging successful po tayo doon sa ating backgrounding program. Ang una po dyan ay yung tinatawag po nating nutritional management. Sa nutritional management po, dalawa po ang ating i-consider dyan. Number 1, yung forage-based diet. So dito po sa atin, masyado na po kasing limited yung ating pasture area. Pero normally, sa Australia, mas malamang ang backgrounding po nila ay ginagawa po nila sa rancho. Pero meron din pong ginagawang backgrounding sa semi-confined space kung saan parang tinatransition po yung mga baka na mula sa rancho papunta po dito sa feedlot. So ito po yung parang halfway operations. So kailangan maalagaan natin yung forage-based diet po nila. Dito po sa atin, ang very common po na pwede natin gamitin ay yung mga silage po. For the case po ng Great Ark Farm ay pinya. Pero magta-transition na rin po kami sa silage sa mga darating po na buwan. And of course, yung feed supplement. Meron pa rin pong supplement, pero very minimal lang po dahil iniiwasan po natin na during backgrounding stage ay lumaki yung ating gastos. Gusto po natin na during backgrounding, huwag po lumubo yung ating gastos para kikita po tayo sa ating negosyo. So ang pangalawa po dyan ay yung tinatawag po natin na health management. So kailangan lang merong regular veterinary care at saka parasite control. At ang pangatlo po dyan na dapat pagtuunan po natin ng pansin is yung environmental management. Proper housing at saka proper manure management. Yan po ang kailangan natin dyan. And then, of course, yung pang-apat is yung feeding strategy. Kung nasa damuhan po, kailangan may rotational grazing po tayo. Pero dito po sa confined backgrounding katulad po ng Great Ark Farm ay nagbibigay po tayo ng supplemental feeding. Mas marami po yung damo at konti lang po yung ating concentrate o yung ang iba ang tawag po nila ay yung feeds. At ngayon po i-differentiate po natin yung pasture na backgrounding at saka yung confined na backgrounding. So sa pasture-based po na backgrounding ay ang advantage po niyan ay of course mas mababa po yung ating feed cost, lower feed cost. At saka of course enhanced animal welfare dahil hindi po sila magsisiksikan. And then dahil nga po kung maayos naman yung ating mga damo, sustainability, basta maganda lang po yung ating crop rotation. Kanya lang po dito, kailangan po natin na magkaroon po ng lupa. So ang advantage po is lower yung feed cost ng pasture-based backgrounding, enhanced animal welfare at saka sustainability. Ang kanya naman pong disadvantage is yung variable po yung kanyang growth rate. Kasi hindi po uniform yung pagkain na damo. So merong mauunang tutubo, meron pong mahuhuli, and then of course yung requirement po sa lupa. So katulad po sa atin na wala naman po tayong lupain, hindi po talaga po pwede sa atin yung pasture based na backgrounding, kundi dito po tayo sa confined space.
So dito naman po tayo ngayon sa confined backgrounding. Ano-ano po ang advantage? Unang-una po is yung consistent yung feed supply. So napakarami na po nating video patungkol dyan. At saka syempre mas mabilis po silang lumaki dahil nga po resulta po yan ng consistent na feed supply at saka access po sa tubig 24 hours a day. At saka ang isang advantage is reduce land use. So tatlo, consistent feed supply, faster growth rate, at saka reduce land use. Dahil nga po mga 10 square meter per head lang po ang ating kailangan para po sa ating backgrounding program. Ang disadvantage nga lang po is of course higher ang cost, yung health risk pag hindi po natin mabantayan dahil medyo mataas po yung density ng baka sa isang lugar, at saka yung environmental concerns dahil nga po kung hindi po maayos yung ating facility, lalong-lalo na po kung yung ating kulungan ay lupa pa po yung floor, ay magkakaroon po talaga tayo ng environmental concerns dyan. Kaya mahalaga po yung ating housing. Sa panghuli po, ang backgrounding po ay mahalaga po na gawin po natin ito na makontrol po natin yung cost habang pinapahaba po natin ang katawan ng ating mga baka para pagdating po nila sa feedlot ay ready na po sila doon sa 100 days na intensive feeding program. Nako, dami pa po naming mga video na gagawin para sa inyo, kaya huwag nyo pong kalimutan paki-follow, like, and share po ang aming page sa Facebook at saka sa YouTube, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel Corpus. At sa ngalan po ng aming team, si Pastor Julius po sa camera, and of course si Duki, siya po yung source po natin ng mga baka, siya po yung namimili po sa ating mga farmer. Sana po tuloy-tuloy po kami makatulong sa inyo at sana po ma-spread din po natin itong mga ginagawa po natin dahil gusto po nating tulungan ang mga kapwa po nating magsasaka. So sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating